Hello everyone! Welcome back to the vlog again. This is Ron of Ron Santos TV. Sa previous video natin, nabanggit ko sa inyo na gagawa tayo today ng soy scented candle. But for this video, meron tayong tatlong bagay na i-discuss. So nakapag-decide ka na nga na gusto mong mag-start ng business at nakapag-desisyon kayo o ikaw na gusto mong mag-soy scented candle business and you run into this video. So number 1, pag-uusapan natin bakit nga ba soy scented candle. Number 2, syempre kung mag-negosyo ka ng soy scented candle, you need a supplier ng mga raw materials na pagkukunan mo ng mga kailangan mo para sa negosyo na to. Number 3, of course, on how to actually make the product. Here we go. So meron akong mga sinulat dito kung bakit nga ba soy scented candle yung magandang gawing negosyo. Number 1, medyo babasahin ko lang to guys ha para wala akong maiwanan. Number 1 dito, o yung pinakauna nating reason, is mababa ang puhunan. Sa totoo lang, sa halagang 2,000 to 3,000 or 5,000 pesos depending on how many candles yung gagawin mo. Ang kailangan mo lang kasi dito is yung soy wax, fragrance oil, wick, container or yung jars, at kaunting tools kagaya ng double boiler or lumang kawali at baso. Doon sa mga previous videos natin sa paggawa ng soy scented candles, binigay ko sa inyo yung mga idea kung ano ba yung mga alternative na tools na pwede nyong gamitin. At pangalawa, madaling matutunan ng proseso kahit wala kang background sa crafts, kayang-kaya mo siyang i-DIY. Marami ding tutorials dito sa YouTube or sa TikTok. Kasama na tong video na to. Bakit nga ba soy wax? Una, mas eco-friendly siya compared sa regular paraffin candles or paraffin wax. Gawa siya sa soybeans, biodegradable at mas safe sa health. So ano siya, plant-based. Hindi siya mausok at mas matagal din ng burn time. Plus, mas maganda ang sentro ng soy wax, meaning mas malakas ang amoy kahit maliit lang ang candle. Perfect siya para sa health-conscious and aesthetic-loving customers na gusto ng self-care vibe sa bahay. Ang maganda pa rito, ang daming tao ngayon ang nag-i-invest sa self-care. Lalo na since nag-pandemic, gusto nila ng relaxing scent habang nag-work from home, nagbabasa o nagre-relax sa gabi. Kaya patok na patok ang scented candles, lalo na kung maganda ang packaging, may unique scent, o may personalized touch. Mabilis ding mabenta online kagaya ng Shopee, Lazada, TikTok Shop, kahit sa Facebook Marketplace nga ay madali siyang mabenta, kahit sa Instagram. Yung iba, nakita ko, Instagram nila pinopost. Kung consistent ka sa branding, posting at customer service, tiyak na babalik sila. Tapos, ang maganda pa dito, very scalable. Pwede lang magsimula ng 10 candles per batch. Tapos kapag dumami na ang orders, pwede kang magdagdag gradually. Plus, napaka-creative na business ito. Pwede kang maglaro ng scent, lavender, vanilla, coffee, eucalyptus, and more. Pwede rin themed candles for birthday, wedding, or holiday. So, pwede siyang pang giveaway guys. You can even create your own brand. Imagine, ikaw ang gumagawa ng mabango at relaxing na produkto para sa ibang tao. So kung matagal mo nang gustong magsimula ng maliit na negosyo na creative, flexible at mabango, itry mo na ang soy scented candle business. Kung gusto mo ng tutorial, syempre mag-tune in ka lang sa next part ng video na to. Alam mo, mahirap maghanap ng mapagkakatiwalaan na supplier when it comes to perfume making, soy scented candle making kagaya nitong video natin today. At alam mo ba, simula nung nagsimula ako sa candle making, ang hirap humanap ng consistent na quality eh. But when I tried FW Spa Venue, sobrang nasatisfy ako. Unang-una, yung quality ng product, yung soy wax nila, malinis ang burn, walang amoy na chemical at perfect ang kapit sa fragrance oil. Second, complete sila. Mahalaga tong kompleto yung pagkukunan mo ng raw materials mo kasi alam mo yung shipping pag mag-order ka halimbawa sa isang supplier ng isang raw materials at yung isang supplier naman
ay nagbibigay lang ng ganitong klase ng raw materials, iba't ibang supplier, yung paggagalingan ng mga raw materials mo, magastos yun guys. So napaka-importante na yung magiging supplier mo ay kompleto sa lahat. Dito kay FW Spa, from fragrance oil, wicks, candle jar, wick holder, pati yung wax melter, meron sila. Kaya talagang one-stop shop sila. Pangatlo is mabait at responsive ang customer service. Kahit yung sa Shopee or Facebook ka mag-order, sasagutin ka agad. Clear din sila magbigay ng instruction kung paano gamitin yung products. And lastly, fair ang presyo. Sa lahat na natignan kong mga supplier guys, dito yung, alam mo yung quality na, pero affordable. Mas mababa yung presyo nila compare sa iba. Kaya kung naghahanap ka ng mga raw material supplies para sa craft business mo kagaya ng scented candle, soap making, perfume making, marami sila niyan guys. Nandyan lang sa baba on how you can contact them, and also yung mga product na babanggitin ko dito, nandyan lang sa basket natin, okay? Malaking tulong sa video natin at sa channel natin para mapagpatuloy pa natin yung mga ginagawa natin pag dito ka nag-order sa basket na yan guys. So this is the third and the last part of this video, the actual scented candle making. Watch until the end, okay? So let's start with our tools and raw materials. Ito nga pala yung ating thermometer. Mamaya makikita nyo kung paano natin yung ginagamit. And also our heater. And kailangan din natin ng mga measuring tools like itong graduated cylinder and dropper. Ginagamit ko yan for small batches pag-measure ng ating fragrance oil. And next to that is yung ating beaker. Ito naman para sa mga big batch na paggawa mo ng product na to. Pwede rin to sa perfume making. And of course, our stirrer and our weighing scale para tama at sakto yung ating gagamitin na wax. And kailangan din natin dito itong bow tie na wick holder. Tapos yung ating sticker for precaution na kung ibebenta mo itong product na to, kailangan mo to, precaution yan para sa paggamit ng soy scented candle. And nandyan yung burning instruction and yung warning na din, of course. And yung ating wick. And ito naman yung jar na pwede nating gamitin sa paggawa ng soy scented candle. 100 grams yung capacity niyan, pero hindi yan ang gagamitin natin for today's video. And mag-experiment tayo, try natin itong paglagay ng dye sa soy scented candle. And of course, yung ating fragrance oil. And syempre, hindi ito magiging soy scented candle kung wala yung ating soy wax. Again, sa paggawa ng ganitong klaseng produkto, kailangan mo mag-source ng quality soy wax. And for quality soy wax, makukuha mo lang yan from FW Spa. So shout out, thank you po para sa wax melter na ito. Sobrang ganda at sobrang useful niya. Mabibili niyo tong wax melter na to guys sa FW Spa Venue. Super affordable. 1 liter ang capacity niyan guys. And for the sake of this video, hindi muna tayo gagamit ng magagandang jars na pinakita ko sa inyo kanina from FW. Gagamit muna tayo nitong recycled jars na ito. Yes, pwede kang gumamit ng mga pinaggamitan mo ng palaman, basta linisin mo lang mabuti guys. So kung gagamitin mo lang ito, gagawin mo lang para panggamit sa bahay, pwede na yan. So ito, simulan na natin guys. Susukatin ko lang muna yung ating soy wax. Kailangan ko lang dito ng 500 grams kasi dalawa lang naman yung jars na gagamitin natin. Yung isa dyan ay 300 grams while yung isa naman ay 200. So i-measure lang natin yan. Hindi naman kailangan sakto. Kung may sumobrang konti ay okay lang din naman. So nakakatuwa lang na meron na tayong wax melter, no? Hindi na natin kailangan mag-double boiler. Talagang pinadali nito yung buhay natin. Thank you so much, FW Spa Venue. Kaya kung gusto mo rin ito, nandyan lang yan sa basket dyan sa baba.
So pagkatapos kong i-measure yung ating soy wax, nilagay ko na siya dito sa ating wax melter. At habang hinihintay natin yan na ma-reach niya yung certain degree Celsius niya, mamaya sabihin ko sa inyo yung boiling point niyan, okay? Lalagyan ko muna ng wick itong ating jar. Ipe-prepare ko na siya para sa ating pouring mamaya. So nga pala, kailangan mo rin nitong wick sticker, okay? Kung wala ka namang wick sticker, pwede rin naman yung, may nabibiling mga double-sided. Yung iba ginagamit nila yung glue stick or glue gun. So, para ma-fix mo yan, para ma-fix mo siya dyan, gumagamit ako nitong, tinutulak ko lang siya, pinupush ko lang siya nitong stirrer ko. Mababaw lang naman yung jar na gagamitin mo, kinakamay ko lang yan diretso. Madali lang siya. Just make sure lang na matibay yung pagkakakabit mo nitong wick. Kasi nga pagka sinalin mo mamaya yung wax mo, aangat yan. At hindi maganda yung kakalabasan. Magiging messy. So, i-check lang ulit natin yung ating wax. Oh, 'di ba? Ang amazing kasi may tagahalo ka na diyan, automatic na siyang naghahalo. Kaya talagang napakaganda nito, guys. So, kung sisimulan mo nga to as a business, kailangan mo ng precaution sticker. Mabibili mo to online sa Shopee, Lazada, or TikTok. Mag-measure naman tayo ng fragrance oil natin, guys. Ang recommended na dami ng fragrance oil ay 8% to 10%. So, ang target ko sana dito ay 10%. So, ang 10% ng 500 grams ay 50 grams. Kaso lang, ang inabot lang ng ating fragrance oil ay 48 lang. Pero okay lang yun, at least more than 8% pa rin yan, konting less lang doon sa 10%. So as you can see, ito na yung itsura ng ating soy wax. Napakaganda niya, no? Hihintayin na lang natin na ma-reach niya yung 85 to 95 degrees Celsius. Again, guys, kailangan niyang ma-reach yung 85 to 90 degrees Celsius. Pag na-reach niya na yan, tanggalin mo na siya dyan sa iyong melting or wax melter. So pagkahango natin sa ating soy wax, lalagyan mo na agad ng fragrance oil? No, hindi pa. Hihintayin mo munang bumaba ang temperature from 85 or 90 degrees to 70 degree. Bakit? Kasi yung oil natin ay mawawala yung amoy niya or parang maluluto siya kapag nilagay mo siya nandun pa siya certain degree Celsius. So, kailangan mo munang hintayin bumaba siya ng 70 degree bago mo i-pour yung ating fragrance oil. Tapos, ayun na nga, reach mo na yung 70 degrees Celsius, ilalagay mo na yung fragrance oil mo. Ngayon, kailangan mo namang i-mix ng 2 minutes ng dahan-dahan yung fragrance oil mo sa iyong soy wax. So, after slowly mixing your soy wax and fragrance oil, pwede mo na siyang isalin sa iyong pouring pitcher. Normally, ginagamit talaga dito ay yung mga stainless pouring pitcher. Pero ito kasing beaker na to, ang meron ako dito, at sakto lang naman siya na 500 ml, kaya ginamit ko na rin. At pwede mo na siyang irekta na isalin sa iyong mga jars. After nyan, ilagay mo na rin agad yung iyong wick holder or itong bow tie wick holder. Pero wait lang, may nakalimutan ako. Lalagyan ko nga pala siya nitong dye na to. Ito, gumamit ako ng blue na dye at yung isa naman lalagyan ko yan ng color green. Ito nga yung first time na gumamit ako ng dye, kaya I think medyo napatapang siya eh. Medyo malakas yung kulay niya. Pero nung na-dry out naman siya, nung nag-cure na siya, okay naman, maganda naman yung kinalabasan. Kung maglalagay rin kayo ng dye, guys, konti lang ang gamitin nyo. Pero tignan nyo naman, no, nung na-cure siya, ganyan na itsura niya. This is the next day, guys, ha. So, ayan, ikakat mo lang yung kanyang excess na wick. Tapos, pwede na yan. Pero kung makikita mo, may problema tayo sa ibabaw, may mga crack siya, no. Dito na natin ngayon gagamitin yung heat gun natin. So, ito yung magpapaklear, magpapakinis ng ibabaw ng ating candle. Kaya, kung kailangan mo rin ng heat gun, susubukan kong hanapin yun sa Shopee. Hahanapin natin yung link, guys, para may ma-checkout ka rin. Affordable lang to, nasa 200 pesos lang to, guys.
So, after a few minutes, ito na ang itsura niya. Tingnan mo naman, no? Ang ganda na, guys. Pwede mo nang ibenta. And that is the end of our video, guys. Kung nagustuhan mo ang video na ito o nakatulong sa ito, please do not forget the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming videos natin. And also, kung meron kang question or kung meron kang suggestion, you can leave a comment down below. You can also share kung taga saan ka when you are watching this. And you can also hit the share button to help other people or your friends para na rin mapataas yung algorithm ng channel natin. Once again, thank you so much for watching. This has been Ron of Ron Santos TV. Until our next vlog, see you!